Pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. 8 Trimedia Pro Incorporated. This is 8 Tri TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8 Trimedia Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by 8 Trimedia Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tinamukha ko yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, inigisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasagutin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, hinigiba, basta't mali, inabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang
Magandang umaga po sa lahat ng mga suki ng Lapid Fire. Sa ngalan po ni Copper si Lapid na hindi po muna natin makakapiling ngayong umaga. Ito po si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Talasas. Hanggang alas 10 po tayo magsasama-sama ngayong umaga at tatalakayin natin yung mga napapanahong mga issue, no? So, yung mga gusto pong lumahok sa ating discussion ay pwedeng tumawag sa 412-0288 o kaya mag-text sa 0917-798-8910. Mapanood po tayong live sa cable link channel 7. Ito po ang 8 TV, ang radyo sa telebisyon. Medyo busy ang buong araw kahapon sa Malacanang. Exciting, ma-showbiz. Di ba? Pero showbiz lang sa panlabas, pero yung kanila mga tinalakay doon talagang napakahalaga. Napaka-importante noon. No? Lalong-lalo na yung problema dyan sa West Philippine Sea. West Philippine Sea. At dyan, nakita-kita yung mga dating... Bago muna yan. Bago yung National Security Council meeting, nag-courtesy visit si U.S. State Secretary John Kerry kay President Duterte. So, sila, alam mo, sila talaga tawag dito, nag-share sila ng mga common interest, katulad dun sa pagmamotorsiklo. Okay. Dahil sabi nilang pareho silang mahilig magmotorsiklo, at ito pa lang si John Kerry ay nagkaroon daw ng nakakatuwang karanasan sa kanyang hilig din sa motorbike. At ipinagmalaki rin niya kay President Duterte yung kanyang partisipasyon noong 1986 snap elections. Dahil nung panahong yon, senador pa si John Kerry, naging observer siya. Isa siya sa mga mambabatas na naging observer sa snap election. So hanggang dumating nga yung EDSA 1, hanggang napatalsik si Kaya sabi niya, meron siya talagang damdamin para sa Pilipinas. At saka alam mo naman, siyempre, yung Secretary of State, napaka-makapangyarihan yan. Kasi, di ba? Siya ngayon ang pinakamataas na pinuno ng US na nakaharap ni President Duterte so far in less than a month, di ba? Okay, oo. Kaya makikita mo yung eagerness, yung interest talaga ng US sa Pilipinas, no? Saka bago si Kerry, marami pang mga nagpunta rito, di ba? Yung mga mambabatas. Oo, mga congressmen, meron pa yatang iba't iba mga senador ng mga senador na Amerikano. Siyempre, alam mo, yung usapin sa West Philippine Sea, siyempre, interesado Amerika dyan. Alam mo naman, dito sa atin, talagang hindi nila pwedeng bitawan ng interest nila rito. Militarily, at economically. Yan napakahalagang lugar itong Pilipinas para sa Amerika. Strategic location to sa rehiyong Asia-Pacifico. Oo. Alam mo ba ang current dyan sa dagat? Dalawa Kaya napaka-importante. Hindi ka mukha sa iba, isa lang. Pero dito sa Pasipiko at maging dyan sa iba pang lugar dyan, kaya very strategic sa kanila itong lugar na to. Tsaka lahat nung nung kalakaran, yung trade, yan dumadaan sa sa West Philippine Sea. Kaya, so, kung papabayaan natin ang kinit ito ng China, magiging kontrolado nila, sila na lang yung makikinabang. Kaya hindi yung kalakalan ng ibang bansa. Hindi pwedeng pabayaan yan ng Amerika. Kaya yung mga nagsasabi na ang Amerika hindi kakampi, hindi totoo yun. Sapagkat kaya nila kakampihan ng Pilipinas dahil din sa interest nila. Yan yan. Kasi kung kakampi sila sa China, ang interest din nila ang madadamage. Ganyan yan Kaya kita ninyo, nakatutok sila rito. At maraming beses na sinabi na hindi nila pababayaan ang Pilipinas. Unang-una, meron tayong dyan kumbaga treaty sa Amerika, kaya hindi pwedeng
hindi nila tayo tulungan. Yan. Oo. Tsaka itong si si Kerry, ang sabi niya, may commitment yung US na magbibigay ng $32 million na pondo para sa training ng law enforcement. Wala namang siyempre, sigurado tayo dyan, maritime, law enforcement siya. O kahit hindi nila Saka meron binanggit. pang binanggit yung paglaban dyan sa illegal drugs. Meron binanggit. Nakakatuwa dyan kasi sa briefing kahapon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, binigay niya sa amin yung yung ilang summary nung pinag-usapan nila John Kerry at saka ni President Duterte. Ang sabi niya, over lunch, magkasalo sila sa tanghalian kinukwento raw ni Duterte kay John Kerry yung paraan niya ng pagpapatupad ng anti-illegal drugs campaign. Wala naman daw reaction si Kerry, nakikinig lang daw. Kasi tinanong nung mga reporters kung nagpahayag daw ba ng pagka-alarma o pagkabahala ang US. Wala naman daw nakikinig lang daw Oo. Tapos isa pa sa pinag-usapan nila, matyaga raw na nagpaliwanag itong si Kerry kay President Duterte tungkol dun sa mga provision ng Climate Change Pact. Di ba kasi kung matatandaan natin si President Duterte parang di ba ayaw niya nang kilalanin 'yon. Kahit isa tayo sa pumirma dun sa Paris Pact, dun sa Climate Change Pact. Kasi sabi niya sila nasa taas na sila malalaking bansang pumirma diyan Sila nagbabawal ng kung ano-ano. Hindi na sila apektado tayong maliit na papaunlad parang. At saka, ang reality, anumang kasunduan, kakasali tayo, lagi tayong agrabyado. Siyempre tayo, developed third world country tayo Hindi kamukha nila, talagang mga malalakas na bansa sila. Kaya sabi ni Duterte naman kay Kerry, okay sa kanya yan, basta magiging patas. Fair. Sabi raw sa kay John Kerry. Isa pa sa pinag-usapan nila, alam mo, bilib ako rito kay President Duterte, talagang yung tawag dito, sabi nga ni Kapersi, di ba, taklesa? Hindi actually taklesa, yung malakas lang ang loob, magsalita. Kasi parang muli niyang nabuhay sa isip niya, yung naalala niya yung pang-aapi ng Amerika sa Mindanao Kinuwento niya kay Kerry yung mga history. Yung pighati, yung pait daw na naranasan ng mga taga Mindanao sa kamay ng mga Amerikano at saka ng mga mananakop na dayuhan. Siguro inaano niya yun bilang background dun sa tawag dito sa peace process na baka naikwento niya. Yan. Yung sinusulong na peace process sa CPP, NPA, MILF, MNLF. Siyempre, yung ganyan, pagka nag-uusap yan, very diplomatic Pero si Duterte, masyadong frank pero yung pagiging franka niya, hindi ka naman mababastos. Kundi talagang ipaliliwanag niya yung gusto niyang sabihin at yung mga punto na gusto niyang ilatag. Ganun ang klase ng liderato na meron itong si Duterte na wala sa iba. Wala sa ibang naging leader yan ng ating bansa. Si Marcos nung araw, napakagaling Pero, alam mo na, iba pa rin si Duterte. Sapagkat itong si Duterte, pagsama-samain mo yung mga naging presidente, ito lang yung presidente na talagang yung kanyang pagiging prangka, talagang makikita mo naman yung pagiging sincere niya. Yung sinceridad nasa kanya Kaya hindi ka ma-offend kung ikaw ang kausap niya. Yan. Ang kabutihan lang dyan, talagang tiniyak ni President Duterte sa Amerika at sa ating lahat na yung pakikipag-usap sa China, yung bilateral talks,
ibabase yan, ang magiging pundasyon ng usapan, yung arbitral tribunal ruling na pabor sa atin. Siyempre. Nasakop ng 200-mile exclusive economic zone Economic zone. ng Oo. Pilipinas, yung West Philippine Oo. Sea na inaangkin ng ano. Kumbaga, China. sinosolo nila. At ayaw nilang payagan tayo na makapangisda, gamitin yung teritoryo yun. Oo. Yan ang issue dyan eh. Oo. Kaya tiniyak niya, no, hindi siya makikipag-usap outside dun sa ruling. Oo. Laging ayun ng tungtungan. Mag-uusap tayo based dito. Kasi sabi ng China, di ba, igigiit niya na makikipag-usap sila pero hindi based dun sa ruling na yun. Oo. Anong pag-uusapan? Kaya nga. Di ba? Yun ang Hindi niya mahirap dyan. utuan no? Kumbaga, magkikwentuhan lang kayo doon. Hindi papayag naman ang China. O kaya, very diplomatic, may sasabihin na lang, o sige, pag-uusapan namin dito sa China kung ano mabuti dyan. Ganyan ang mangyayari dyan hanggang sa makarating yan sa UN Assembly. Yan ang talagang kakantungan niyang usapin yan. Maliban na lang, baka naman magkaroon ng sorpresa, pumayag sa ilang modification ang China tungkol dyan sa lugar na yan. Kung mapapansin mo, yung sobra kasing komplikado ng issue, sobrang sensitibo yung issue, kaya hindi pwedeng basta-basta magsalita ang kahit na sinong panig. Na kasi, sabi nga ni President Duterte isang araw, di ba, nung nasa, Nueva Ecija, sa Port Magsaysay, lahat daw ng sasabihin, nakatutok na sa atin ng China eh. Naririnig tayo niyan, sabi niya. Tawa siya ng tao eh. Oo, siyempre, nakamonitor yan. Oo, kaya hindi pwede yung basta-basta ka, parang away bata lang. O ano gagawin mo? Hawakan mo nga sa tenga. Diba? Hindi pwede yung ganun eh. Yan. Kaya, alam mo nung araw, nagkaroon na rin ng sigalot ang Pilipinas tsaka China. At siyempre, kaya nung nagkaroon ng tinatawag na ping-pong diplomacy, sa ping-pong na lang dinaan eh. Kaya meron napagkasunduan. Baka naman ako, merong ibang mga sistema na mangyayari, lalo na si Ramos, magaling sa cyber yan eh. At yan ang makikita natin na mangyayari sa pagpunta ni dating Presidente Ramos bilang special ambassador dyan sa China. Yan. Siyempre, yan, nakaredy na yan eh. May mga plano na yan. May mga strategy na gagawin kung ano ang kanilang sasabihin dito sa China. So mamaya, inaasahan natin na mga itong lunchtime o after lunch, magkakaroon ng pahayag yung Malacanang kung ano yung napag-usapan sa National Security Council meeting. Ayan. Pagkatapos ni Kering umalis sa palasyo kahapon, nagdatingan naman ito mga dating presidente at iba pang mga leader pambansa sa Malacanang dahil dun sa kauna-unahang National Security Council meeting sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Ay, trending yan. Ako po, halos magliyab ang social media kahapon. At saka unahin natin, sa panahon ni Noynoy, isang beses Hindi niya kinonvene ang National hindi Security. nangyari yan. Diyan mo makikita ko nung klaseng ano to eh. Di ba? Dito, itong kauna-unahan at sa ilang araw pa lang ni Presidente Duterte, kinumbi niya na. Di ba? Lalo na kasi talagang may issue yung napaka-importante yan sa West Philippine Sea. At yan, nagdatingan yung mga dating presidente. Ano ba nangyari, Ross? Kasi kahapon kasi hindi siya open for media coverage sa private. So ang pinapasok lang yung cameraman ng PTV4. Nakita naman namin based dun sa video footage ng PTV4. Ito pagdating sa palasyo ng mga sunod-sunod na pagdating sa palasyo ng mga dating presidente, nauna yan si Gloria, si GMA, sunod si FBR. Magkasabay dumating si si Pinoy, ex-Pinoy pala, ex-President Noynoy. At saka tong si Erap. Magkasabay silang dumating, sinalubong sila, yung mga nauna sa kanila, sa kanila Duterte. Diretso si Noynoy kay Duterte, kinamayan. Kasi Ramos. Kinamayan si Ramos. Nasa kanan ni Duterte si GMA. Inisnab niya ang lola mo. Oo.
Sus Mario. Patingin sa kanya. Oh, nakangiti. nakangiti Kaya lang. hindi pinansin eh. Oo, Tuloy-tuloy din kaya sa pwesto Sus niya. Mario, nabasa mo yung Mm. reaksyon ng netizens, binash ng husto si Oo. si ex-Pinoy Oo. kasi 'di ba unang-una babae yan, Mm. 'di ba? Wag mo nang sabihin na kaaway mo yun. Yung pagiging babae niya, 'di ba? Usually pag ang gentleman igagalang mo yung isang babae dahil sa babae siya. Personal. Oo. Malayong-malayo kay Duterte. At saka Mm. ikaw na nagpakulong diyan. Oo. Naabsuelto yung tao. So kung naabsuelto ang tao, yung kasong isinampa mo, hindi totoo. Sino Okay. ngayon dapat ang may atraso sa isa't isa? Nakita mo na si Noynoy, lahat ng zona niyan, talagang binabanatan si DND. Oo, mula umpisa hanggang wakas, ano? Diba? Ganyan ang ugali ni Noynoy eh. Hanggang sa wakas yan, hindi kanya kalilimutan sa ganyan. Si Duterte, iba eh. Nakita mo si Dilima, di ba? Kinamayan niya eh. Oo. Di ba? Ito wala siyang ganon. Siyempre, yung pagiging statesman, iba yun eh. Hindi na dapat sana na ipinakita niyo yung galit niya. Diyan, lumilitaw, may personal siyang galit dito kay GNA. Ano ba naman yung kamayan mo yun? Ano ba yung kamay? Wala nga mawawala sa'yo eh. Hindi ka naman tatanggihan nun eh. Oo. Di ba? Kakamayan ka rin naman talaga nun. At saka si GMA, ano yan tawag dito, politiko yan. Di ba? Yung immediately after nga siya ma-release, tinanong pa nga siya kung kakasuhan niya ba yung dating administrasyon, sila Pinoy, dahil nga acquitted siya. Kung tutuusin, dapat niyang kasuhan dahil naabsuelto siya Di ba yung suffering niya na nakakulong siya na wala naman pala siyang kasalanan, dapat magbayad yung nagkaso sa kanya, di ba? Pero hindi niya ginawa. Ang sabi niya, hindi na raw niya gagawin. Oo. Hindi na siya maghihigante. Napakalaking bagay na yun na siya na-absuelto. Oo, kumbaga, vindicated na siya. Indicated, oo. Pero yung attitude ni Pinoy, grabe. Iba. Nakita mo, talagang hindi maganda. Sa isang naging presidente. Paano mo ipagmamalaki ngayon na yung nanay at tatay mo ay dakila, ganyang klase pala yung pinalaking tao. Anong klaseng anak yung niluwal nung mga dakilang magulang, di ba? Yan, oo. Ganyang klase po, kitang-kita kahapon. Masyado raw seryoso yung atmosphere kahapon dyan sa NSC meeting, sabi ni yung National Security Advisor Hermogenes Esperon. Siyempre. Dahil tinanong siya ng mga reporters, tinext siya Simula kasi yan, alas 3 ng hapon, natapos sila alas 8 na ng gabi. Ba? Sipin mo yun. 5 oras, Alam mo naman si Duterte, matyaga sa ganyan yan. Then, saka marami kasing issues Maraming Ang pag-uusapan dyan. pinag-usapan nila, yung West Philippine Sea, Sa Mindanao. yung roadmap to peace, yung peace process na isinusulong ng gobyerno sa mga komunista, sa mga Moro rebels, MILF, MNLF, federalism, constitutional convention. Ayun, Mahaba yun. Oo. Maraming yun angulo yun Siyempre, ibibigay nila yung mga kung ano na kanilang opinion dyan. Tapos lahat yan talagang pag-aaralan yan. Kaya may National Security Council. yung inputs ng bawat isa, Oo. pagsasama-samahin yan, palagay ko may may part 2 pa yan. Meron yan. Oo, dahil sa siyempre, lalo na nagpunta rin si FBR. Pagbalik niyan, hindi pa naman tapos yan. Wala pang ibig sabihin Malalaman makikita natin tayong malaking kung ano yung kanilang tawag dito, pabaon kay FBR na mga mensahe para sa China, no? Ay, naku po. Kasi, naku, parang talagang nakatungtong tayo ngayon sa no? Ano ba ang tawag doon? Yung tumutulay ka sa sa alambre? Sa alambre. Oo, ganun yung sitwasyon natin. Ibig sabihin, napakabuhay, At kaya, very, hindi mo malalaman kung ano mangyayari. Unpredictable.
Siyempre, ang predictable lang dyan, tayo naman hindi makikipagkonfrontasyon militarily. Ay, hindi Never. natin kaya yon. Una-una, hindi natin kaya. Tayo hanggang sa diplomatic way na lang, no? At ang atin lang inaasahan dyan, yung backup ng Amerika, kung sakasakali, na talagang tayo gigipitin na. Yan eh. Magmula nung umupo si President Duterte, naging activities niyang regular yung paglilibot sa military camps sa iba't ibang panig ng bansa. Noong nagpunta siya noong isang araw sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, ando doon yung kampo ng Philippine Army. Sinabi niya na itataas nga niya yung sweldo ng mga sundalo at pulis kahit sinabi ni Jokno na walang budget, di ba? Ang utos nga niya kay Budget Secretary Benjamin Jokno, humanap ka ng paraan. Mapapahiya ako sa mga sundalo na ipangako ko na yan eh. At saka pwede talaga yan. Alam mo ba, napakaraming pera ng gobyerno eh. Ang katunayan napakarami, ang daming kurap eh. Ang daming nakaw eh. Kasi kung kung walang pera yung gobyerno, kung mahirap lang tayo, di sana pare-pareho ang estado ng buhay natin. Kaya nga eh, government bakit yung officials, ibang... kahit tayong pangkaraniwan. Yung opisyal ng gobyerno, yumayaman sa corruption, pera ng gobyerno. Alam mo, napakarami, may intelligence fund at may discretionary fund. Lahat ng yan, kukontrolin mo lang eh. Then laki na ng budget niyan. Andyan pa pagkor, kung ano-ano. Hindi totoo na wala. Alam mo si Joke na misa masyadong kumbaga to the letter, pag sinabi niya hindi pwede. Kasi nakabase siya doon sa kasalukuyang style ng paglalabas, paggawa ng budget ng gobyerno. Ang katunayan, natatapos ang fiscal year, napakaraming hindi ba, savings. Nung panahon ni Pinoy, ni ex-Pinoy. Yan. Ano yan savings na yan? Kinipid ng husto eh, Oo. diba? Kasi ando ng corruption. Yung savings na yun, pagka kinumbert yan, dinala mo sa isang budget, yun na. Yun lang, yun yung DAP. Mm-hmm. Yung Disbursement Acceleration Program nila, dun din nila yung savings. Kaya hindi pwedeng walang budget. Talaga magagawa ng paraan yan. Hindi pwedeng hindi. Kaya nga sabi niya di ba? Sa customs lang 3 million a day. Kaya nga diba? Kung kukolektahin mo yun, magkano sa isang buwan yun, sa isang taon? Ayon sa pag-aaral ng World Bank, ang ating bansa, 1/3 ng budget niya napupunta sa corruption. Okay. Ang budget ay 3 trilyon. Sipin mo yung 1 trilyon na yun, nanakawin lang. Gawa mo ng paraan na doon kumuha. Yan lang yan eh. Yung diba? yan yung tamang tax collection. Diba? Yung pagbabayad ng buwis, yung tamang pangungulekta, lalo na dito sa mga mayayaman, sa mga malalaking kapitalista, diba? Ang daming hindi nagbabayad ng tamang buwis dyan. Dahil may kasabot sila. Kaya nga. Sa Bureau of Internal Revenue. Hindi ko nga maintindihan kung ba't hangang-hanga yung mga tao dyan kay Kim Henares. Oo. At paano? Si Kim Henares, nakita nila na madali rin naman kausap yan pagka kakausapin mo. Ang katunayan, napakaraming ng naidemanda, pero wala naman nangyari. Hanggang ngayon, kaso pa, yung iba, wala na. Ang hinigpitan, yung sari-sari store. Yung mga doktor, abogado, yung mga professional na hindi naman multi-billionaire, Pero yung mga multi-billionaires, narinig ba natin yan? Na meron siyang tawag dito, pagbabanta? Wala, Kaya dyan, yung budget na pwedeng dagdag na sweldo ng militar, magagawa yan. Sigurado yan. Sa laki ng budget ng Republika ng Pilipinas. Ang sabi kasi ni President Duterte, kailangan talagang ayusin yung sweldo ng sundalo, benepisyo, lahat.
Kasi sila yung may tawag dito, karapatan o may obligasyong ipagtanggol yung republika at proteksyonan yung taong bayan. Diba? Inihahanda raw niya yan sa anumang magiging eventuality. Ibig sabihin, kung ano yung bumagsak o hindi magtagumpay yung peace process, di balik bakbakan niya, di ba? Sa internal. Halimbawang hindi rin siguro umubra yung bilateral talk sa China, so may mas malaking paghahandaan sa labas naman, di ba? So, kailangan talaga, itaas mo yung moral ng mga Siyempre. sundalo at ng mga pulis. Oo. At saka yung mga yan nakataya buhay yun Sipin mo. Samantalang ang isang departamento, niniwala ka ba lahat halos ng departamento may intelligence fund? Sipin mo, kailangan ba yun? Ano ba, tourism? Bakit may intelligence fund yan? Ha? Hindi mo makailangan yun. Napakarami nating intelligence agency. Dyan lang kunin yan Kalahati lang ng mga intelligence fund ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, meron lang pandagdag yan. Tapos yung yung hindi ko talaga maintindihan kung bakit yung mga mambabatas, pwede pang magrekomenda ng kanilang Yung mali yun. yung proyekto. Gumawa kayo ng batas, yun ang trabaho nyo Oo. Para rin pork barrel lilitaw yun. Oo, di ba? Diba? Kunyari lang, hindi dati naman, kunyari, hindi dumadaan sa inyo pera Pero nakakarating sa inyong komisyon nyo. Tama. Yan Di ba? Oo. Kaya nga yung may paper trail, kaya Oo. nagkaroon ng paper trail kay Napoles, Oo. ganun Ganyan din ang mangyayari dyan. Kaya, bawat distrito niya may proyekto. Kaninong proyekto? Doon sa congressman. Paano siya nagkaroon ng proyekto? Ang tungkulin niya, gumawa ng batas. O di ba, based nga dun sa investigation ng ombudsman, Oo. saka na NBI yata, Oo. kung gaano kadalas lumabas yung budget para dun sa mga NGO ni Napoles, Oo. ganun din halos sunod-sunod na nagkaroon ng pagbubukas ng bank account at pagdideposito sa mga bank accounts ito ni Senator Revilla, di ba? Kung matatandaan mo, ilan daw yung bank accounts niya? Ang dami, 80 yata. Basta marami. Sobra. Sobra. Kinalat Oo. So, paano mo masasabing saan galing yung kwartang yun? Kitang-kita Diba? mo Yung doon. ledger ni ang tawag yun ni Ben Harloy, no? Oo. Kaya nabuko ng gusto yan. Kaya nagkaroon ng dokumento Paper trail. May no? paper trail. Tapos eto namang si Senator Jinggoy Estrada, diba, ang sabi naman ng ombudsman, nagkaroon siya ng mga sunod-sunod na malalaking properties. Sa panahon naman na may mga tawag dito, release din ng pondo, no, para dun sa mga NGO Oo. ni Napoles. Tsaka nakita mo halos lahat ng congressman, senador, may kaso tungkol dyan sa pork barrel. Bakit Isipin mo bibigyan yan. pa rin ng chance na? Hanggang ngayon, may mga kinakasuhan pa. Pagkatapos, ibabalik niya yung ganyang klase ng sistema. Ibig sabihin, hindi natin nilulutas sa problema. Yan ang diferensya dyan sa Kongreso. Ang inaalala yung sarili nila. Paano naman anya kami? Kasi gagamitin nila yun sa eleksyon para mayroon silang proyekto, kunyari naglilingkod sila sa distrito nila, nilinaw na ng Korte Suprema, hindi nyo tungkulin yan. Trabaho na ehekutibo yun Executive ang may niyan, obligasyon papel niyan, yun, oo. may responsibility. Hindi isang kongresista o senador. Ang trabaho nyo, gumawa ng batas. Wala ng iba. Yan paano yan? Apparently, hindi naman nasusunod hanggang ngayon. Pagka yan na pinagtibay nila, meron na ng mga akit sa Korte Suprema. Ano gagawin ng Korte Suprema? Uulitin na nila yung desisyon nila Di ba? Pwede ba to? Ito desisyon. Yung desisyon yan, yun din yan Kasi yan din yung hinihingi nyo. Yan ang mangyayari dyan. Ano na tayo, ceasefire. Meron tayong announcement. Pasasalamat ng 8Try TV Bloodletting Project. Maraming salamat sa lahat ng dumalo, tumulong at nakiisa sa ginanap na 8Try TV Bloodletting Project kamakailan sa Quezon City Catwalk.
Nagpapasalamat po yung 8Try TV sa mga tumulong tulad ng Dugong Alay, Dugtong Buhay, Quezon City Government, Providence Hospital, Lung Center of the Philippines, Sterilium Sanitizer, Regional Emergency Assistance Communications Team, NCR North, Medic Aid Distributors Incorporated, Liquid Gold, Oro Soap, Rotary Club of Malate Prime, Philippine Amusement and Gaming Corporation, Gosner Foods, Chocolate Milk, Mighty Corporation, Regent, Philippine Marines, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Pateros Mayor Miguel Ponce, Racer at Protect. Maraming salamat po sa inyong lahat. Itong yung federalismo ang ang parang ang pinaka importanteng paksa sa na maliban doon sa West Philippine Sea. Kasi panahon na para baguhin itong style natin. Kumbaga sa magaang na salita. Matagal na tayo sa ganitong estilo, wala naman nangyari sa atin. Lalo tayong lumulubog. Masyadong centralized ang ating gobyerno, napapabayaan ng maraming lugar, lalo na yung mga remote area. Totoo naman yan pagpunta mo sa iba, magtataka ka, ito ba Pilipinas pa? Bakit masyadong naiwan to? Ayun lang yung mga napapanood na video, kahit na sa TV program, yung mga documentaries. Pero may mga liblib na lugar, yung mga bata. Ilang oras naglalakad, tumatawid ng bundok, ilog, para makapasok sa Bakit hindi nakagawa dyan, ng mga amenities na kalye man lang, na madaling lakaran. Napakalaki ng komunidad nila. Bakit wala nagpatayo ng eskwelahan? Wala Samantalang may budget yan. Ha? May pork barrel naman. May pork barrel to mga kongresista. Wala Ang nangyari, makikiusap pa dito sa central government. Paano kung kalabang ka, hindi ka na bibigyan. Kaya maraming lugar, talagang magtataka ka, ang layo sa kabiasnan. Isipin mo tayo, ang tao pabalik-balik na sa space Samantalang may mga lugar dito, wala pang kuryente. May mga kasama lugar. sa yan Kasama yan sa SONA ni Duterte. Yung tungkol dyan sa pagbibigay, sa pagkakaroon ng kuryente sa lahat ng panig ng Pilipinas. Meron na po tayong benamanong text mula po sa 9239 ang last 4 numbers. Kailan lang nag-invest ng $64 billion ang China sa Britain na closest US ally. Lubog sa utang ang Amerika at Europa kaya nagpa siyang mag-Brexit. Okay. Sabi niya. Ito pa isa. May karugtong. Ang plano ng US ay gawing pangkontra sa Russia ang European Union. Tulad ng plano nila na pangkontra sa China ang ASEAN pero wala silang maibigay. Okay. May dugtong, mahaba yan. Buti naman at ayun, 9239 pa rin. Buti naman at napaka-sport ni Digong. Kinamayan si Dilima, si GMA rin, nakangiti pa kay Pinoy kahit binasto si Calvo. Si Erap ay napakagalang kay GMA. Si FBR ay parang kuya nila. Si Pinoy lang ang out of place. OP halatang napaka-uncomfortable niya. Dami niya kasing kasalanan at wala naman siyang kakayahan. Mayabang lang ito, sabi niya. Ayan. Yan. Yan, alam mo, sentimiento yan ng netizens kahapon. Yung kay tungkol sa hindi pagkamay ni Noynoy kay GMA. Yan, simple na gesture na hindi maganda. Sapagkat yung gesture na yun, ibig na sabihin, talaga iba ugali ng sabi taon to. Isang nag-message, nag-comment, sabi niya, hindi ka napag-aralan ni Pinoy yung GMRC. Yun na nga Diba? Simple yun. Pero doon nakita kung anong klase karakter niya. Hindi talagang Kahit tayo sa bahay, diba? Pag may bisita tayo, kung hindi tayo magmamanok, kung kamag-anak nating mas nakatatanda, kakamayan natin, beso-beso, diba? Napaka-basic. Okay. Seryoso. Ito ron, ayan ba yan? Mula kay 3642. Nagrereklamo ng mga drug lords sa Bilibid. Sobra daw ang higpit ng SAF para raw silang nasa preso.
Mga kawawa naman, usong-uso pa naman ang larong tumbang preso ngayon, sabi ni Ayan, JM tama. Pabular. At alam mo, kinakabahan na talaga yung mga yan. Isang araw may tutumba na dyan. Alam mo kung marunong tayo, siyempre, marunong naman tayo ng body language, marunong tayong bumasa between the lines, alam niyo na ibig sabihin ng mga salita ni Duterte at saka ni Bato. Di ba? Kaya eskulaan ko, wala na nanunutla na Ay, alam mo ba, may bali-balita. Bago the night before o the day before na raid din ng SAF at ni General Bato yung Bilibid, eto raw Mrs. or girlfriend ko lang po, yung local official dun sa Osamis, nagpunta raw sa Krame para daw makaharap sana si General Bato. Pinuntahan pa raw sa White House, yung official residence ng Chief PNP. Hindi hinarap. Pumunta pa rin daw sa Krame, hindi sa office niya doon, hindi pa rin daw hinarap. Hagulgul lang hagulgul Alam mo kung bakit? Ang sabi niya, may nakarating daw na impormasyon sa kanila na kinabukasan, may schedule si General Batong pumunta ron dahil tumba na si Polanco. Kaya nagmamakaawa siya na wag daw patayin yung kanyang asawa. Kaso, baka naman naawa, binigyan ng ilang araw. Ang kayo maganda. Hindi siya hinarap Kalat na kalat yan doon sa Krame. Paano nag-iiyak yung Mrs. Nicolang At saka napag-uusapan niya na ayon sa report, more or less, mula lang nung maupo si 28 days, to be exact, 360 plus na ang napapatay sa... Wala pa yung kanina wala pa. Wala pa yung kahapon sa kanina. Wala At pa yun. dito sa mga napapatay, ngayon dumadami na yung mga pulis na pinapatay dahil sa sila kasangkot sa droga. At saka ang latest dyan, di ba? Kanina kasi papunta ako rito, napanood ko sa TV. Ito palang 80 nakagawad na anti-illegal drug section ng Quezon City Police District. Sinibak. Dahil yung palang napatay, Yung kapitan. na kapitan, yung Senior Inspector Castillo yata, no? Apelido, kasamahan nila. Yun ang amo nila. Oo. Yun ang chief ng District Anti-Illegal Drug. Anong tawag dito? Ninja group pala yan. Ayan, sila mismo ang tulak sa droga. Ibig sabihin, hindi sila natakot kasi pag-upo ni General Bato, nireshapo lahat yung mga distrito at saka regional, heads ng di ba, ng PNP. Sinibak agad nung nung pumalit kay Tinyo yung grupo ng DAID. Itong QCPD. Pinalitan. Eto, bago to mga to Di ibig sabihin, wala pa rin isang buwan. Wala Hindi natakot hindi Kaya natakot. sinampulan sila. Hindi natakot. Yung amo nila, yun, tumba. Kaya talagang kailangan maramdaman nila na seryoso. Tapos, Seryoso ang kampanya, hindi to biro-biro. at saka wag niyo sabihin na yung mga lang na mga puser na kung sino-sino lang. Tsugen. Eto mga pulis to. Hindi lang drug lord, mismong mga pulis at opisyal pa. Kaya wala tayong masasabi na hindi ganun kaseryoso. Hindi hanggang itaas ang operasyon laban din sa illegal na droga. Kanina lang ito sa amin Pulis din. Pinatay. Gano'n? Doon sa Sampaloc. Pulis Maynila yan? Maynila. Ang pumatay, yung mga ewan ko kung saan presinto. Pero kapwa pulis din nila? Lanlaban din? Sabi, lumaban. Kasi tulak sa droga. Sayang, yung PO box na buhay general dyan sa Sampaloc, hindi niya inabot yung ganyan. Ay, sayang, mali. Swerte pala siya, hindi niya inabot yun. Kaya nga At yan ngayon natatakot na yung ibang mga pulis. Talagang hindi sila sasantuhin. Alam mo ngayon ang nag-iba nabaliktad yung sitwasyon. Ang natatakot na ngayon, yung pulis. Yung civilian ngayon na nagiging unti-unting panatag ang kalooban. Dahil nakikita nila na unti-unting bumabalik na yung ligtas na yung mga kalye.
pwede na tayo maglakad. Pero hindi pa ho tayo ganap na nakasisiguro, kaya kailangan Saka, tayo mag-ingat. sabi nga at ngayon ang pinapatay, hindi lang ho yung mga sangkot sa droga, karnaper, holdapper, ngayon nabalita tatlo mga magnanakaw pinatay. Ha? Mga holdapper, yung iba, karnaper. Yan ang pinapatay ngayon. So, alam mo kung saan manggagaling yung dagdag na sweldo sa pulis. Naisip ko lang naman. Yung savings sa sa BJMP at saka sa Bilibid. Dahil hindi na ganun karami yung pakakainin nilang preso. Makakatipid na sila, di ba? Saka yung DOJ din, makakatipid na rin sa budget sa paglilitis. Katulad din ng sa Korte Suprema, di ba? Kung budget ang pag-uusapan, napakarami yan na pwedeng pagkunan. Ang daming paraan ng gobyerno kung paano nagkakapere, nangungulekta. Ang diferensya nga lang, siyempre, yung dating kalakaran, korupsyon, mas malaki yung napupunta sa kamay ng ilang tao kaysa sa kaban ng gobyerno. Pero sa ngayon, siyempre, kung talagang mababawasan ng malaking porsyento corruption, may budget. Sigurado. At unang-unang ang mababawasan ng gastusin, itong BJMP, itong DOJ, itong Bucor, no? Dahil liliit na yung bilang na mako-convict. Dahil sino pa mako-convict kung konti na lang yung At saka dito, tignan mo nagkakaroon ng Operation Galugad diyan sa Bilibid. Diyan kinakabahan na si Kulangko. Tsaka yung si Peter ko. Oo, sigurado yan. Wala ka sa akin. Saka si JB Sebastian. Yan sila Sebastian. Alam mo ba, kung saan nakukuha yung mga shabu? Kanina pinakita nung staff na opisyal na babae. Nakabaon. Nasa ilalim ng lupa. Yung aso, gumagamit sila ng sniffing dog, yung K9. Bigla umupo yung aso dun sa portion ng lupa, yun nung hinukay nila, positive, may shabu nga dun. Ang galing ng aso, nakakaamoy. Alam. Magaling pa yung aso kaysa dun sa mga Bucor employees. Hindi, yun namang ron, yung mga opisyal doon. Alam naman nila yan Kaya nga. Nakapasok yan. Ako, Diyos ko naman, paano hindi nila malalaman yan? Imposible. Lalo na yung mga appliances. Paano makakapasok yun? Nang hindi nyo nakita. Yun lang bata, ang laki-laki Ang laking katarantaduhan yan. Sus Mariosep, yung mga gamit sa sa studio, di ba? Mga instrumento, paano nakapasok yun? Ano yun? At yan, nung panahon Bawat tornilyo pinapasok. ni Laila de Lima, dyan lumala yan. Kaya mamaya pag-uusapan natin yung investigasyon na yan na pinatatawag ni De Lima. Kasi ang Kongreso magpapatawag din ng investigasyon. Siya naman ang iimbestigahan. Siya naman ang iimbestigahan. Kaya yan. Yung mga tao, tawag dito, hindi naman na basta malilin lang na sasakyan yung sinasabi ni De Lima. O mamaya nga pala natin yung pag-uusapan, Ang tutukan muna natin, ma'am, eto maghapon, ipapahayag ni President Duterte, ay palalabas, may speech pala siya kagabi. Dito sa League of Cities, nag-oath-taking kasi yung mga opisyal sa Malacanang kagabi. May speech daw, kaso nga gabi na, wala namang media coverage. Video na lang, hindi natin alam kung ano yung baka may pinasabog na naman. Meron kasing pasasabugin mga pangalan. Na hinihintay. Pero hindi natin sinasabi na yun yung sasabihin niya. Yun ang sinabi niya. Abangan po natin niya mamaya mga tanghali siguro. Nagkaroon lang ng mga issue na napaka-importante na overcome yan ibig sabihin na tabunan Pero ako naniniwala itong linggong to. Kung di man ngayon, sasabog na yung mga pangalan na yan. Alam mo naman si Duterte, pag nagsalita, gagawin niya yan Hindi ba nasabihin niya, lumayas na kayo, mapapahiya lang kayo, bubulgar ko kayo lahat. Kala nila, banta lang yun nung sabihin, di ang gulat nila. Kaya ganyan din yan, di ba?
Pag sinabi kong pipirmahan ko FOI, pipirmahan ko yan. At saka di ba Oh. last week parang nabalita rin natapos na yung investigation ng National Police Commission dun sa mga narco generals, dun sa 3. Baka isasabay yung report dyan. Baka, abangan natin ha, dahil hindi naman nagsasalita ng nonsense si Oo. Duterte. Kapag sinabi niyan, gagawin yan. Bawat buka ng bibig. Oo. Ikaw reporter, talagang ano ka eh. Hindi ka matatahimik eh, dahil Oo. bawat sasabihin niya istorya eh. Mm. Diba? Oh, 8 minuto na lang po bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Alam mo kahapon, ang napansin namin ha, based dun sa body language, kasi mga litrato lang naman at saka footage nung National Security Council yung ipinakita dahil bawal naman yung ipa-cover sa media dahil pambansang seguridad nga yung tinalakay doon. Siyempre. Napansin namin yung yung Mm. si GMA Mm. na talagang kita mo yung niya, Mm. yung pagbabalik sigla niya sa trabaho. Ba, oo. Oo. Mm. Diba? Ikaw ba naman ang bakulong ng 4 na taon na masyadong yun? Di ba? Di 4. Oo. 5 taon siya O, nakulong. palagay mo na, 5 taon, isipin mo, masyadong agonizing yun. Oo. Pero Talagang- meron siyang history rin na ginawa. Mm. Habang nakakulong pala siya, Oo. yung 5 panukalang batas na inihain niya, nakapasa. Mm. Di ba? Mm. Yung lang yung drunk driving, Mm. siya author nun eh. Taka, hindi akalain ni GMA yan, tapatan tayo, na siya ma-acquit ng ganyang kadali. Kung meron man siyang pag-asang ma-acquit, hindi ganyang kadali. Plunder yan eh. Sipin mo, ang galing ng Estelito Mendoza. Gumamit ng ibang taktika para mapadali ang pagkaka-acquit sa kanya. Tsaka nga, Yeah. kaya natin nabanggit kanina yung sa kaso ni Senator ex-Senator Bong Revilla at saka nitong ex-Senator Jinggoy Estrada. Kasi nga, yung panahong may lumalabas na pondo para sa NGO ni Napoles, Oh. yun naman may pumapasok din sa bank account nila. Oo. Sa kaso ni GMA, Wala walang eh. ganun Wala. Walang paper trail, Oo. walang witness, walang whistleblower. Nga magtuturong Halimbawa, yung mga di umano kasabot na wala namang nagsalita ron na siya Tsaka, dapat ang plunder kasi dapat mapatunayan na nakinabang ka personally. Oo, wala Sabi eh. ng Bong wala. Wala. Oo. Kung ang sinasabi lang siya pumirma, Okay. Ang nakalagay, actually, Oo. yung note lang na okay. pala. marginal law, Oo. ang sabi ko, wala yun. Ministerial lang yun eh. Ng isang presidente. Halimbawa. At saka yung pondo, kasi yung PCSO under ng Office of the President yan. Eh. Oo. So, ang mamamangangasiwa dyan, OP talaga. Oo. So, ang inisyo naman ito nila Wico, Ah. dinala daw yung intelligence fund doon sa Office of the President. Wala ako nakikitang irregular doon. Oo. At saka kahit halimbawa na panahon ng eleksyon, meron ba kayong ebidensya na ginamit sa Wala. eleksyon yung Wala pondo? Wala. Aligasyon lang yun. Oo. Lilitaw. Ngayon, ang argumento lang, sinasabi, may irregularity niya. Patunayan mo nga. Oo. Anong klaseng irregularity? May direktamente bang kinalaman si Gloria? Hindi kamukha ng kaso nila Jinggoy at nila Bong Revilla. Enrile, Gigi Reyes. May mga dokumento yun. May whistleblower yun. May mga witnesses yun. May mga bank account yun. May paper trail yun. Kaya hindi magkapareho yun. Sapagkat ang inaahina ng Bureau of Evidence, yung wala ka talagang matibay na ebidensya, kinasuhan mo. Yun eh. At etong anti-trapo movement, Oh. sinampahan nila ng kasong graft yung mga dating opisyal ng PCSO. Ito sila Margie Wico. Oo. Taka si Maliksi yata. Oo. ba't- Kasi naman, ito kasi ang kino-question nila,
Etong Philippine Gaming and Management Corporation at Pacific Online Systems nung March at saka August 2015 daw, nag-expire yung kanilang kontrata. Sila yung may kontrata dun sa mga Lotto Terminal yung mga makinang ginagamit sa pagtataya Ngayon, in-extend daw nitong grupo nila Margie Wico yung kontrata na hindi dumaan sa bidding. Ganun. Oo, di ba pagtapos na yung kontrata, dapat magpapabid out ka uli ng Siyempre. para sa panibagong Panibago. kontrata. Hindi yung basta mo lang i-extend. Walang yung kontrata. extension, Oo. Irregular yun, Oo. Kaya nga, kaya yan, medyo para tayong, anong tawag dito? Yung Pandora's box. Oo. Oo. Yung unti-unting nabubulgar na kung ano yung mga ginawa Oo. kong kagaguhan itong grupo ni Margie Wico. Di ba? Nung in-interview nga natin dito si dating PCSO Chairman Manoling Morato. Galit na galit siya yun. Saka detalyado siya Detalyado yung niya Oh, yung alam mga niya. aligasyon niya Alam niya. Mas may ebidensya pa siya Oo. sa anomalya sa nakaraang administrasyon kesa yung administrasyon nila Wico ang laban sa kanila. Di ba? Baliktad Baliktad. Ay, naku po. Pero itong tawag dito, kasama itong si yung dating, yung asawa ni yung governor ngayon ng Cagayan, si Mabel Mamba. Kasama pala sa mga nakasuhan, Oo. Kapatid itong si yung manugang ni dating Press Secretary Toting Bunye, si PCSO General Manager Jose Ferdinand Ross II. Yan, no? Assistant General Manager Conrado Zabella. Lahat sila dyan. Oo, Yung mga nasa board. PCSO Board Members Florencio Noel, Siyempre, pamirma sila Betty dyan. Nantes, Mabel Mabel Mamba at Francisco Joaquin III. At miyembro ng kanilang Bids and Awards Committee. Kaya anong charity maibibigay sa taon ng mga yan? Ninanakaw nila. Sipin mo. Saka biruin mo, yung, alam mo, doon tama yun si dating chairman Manoling Morato. Pero may mga tao, kaya lumalapit dyan, walang pera. Wala. Pero pagtuturo-turuin mo sa iba't ibang opisina, ikinalat nila. Salbayan. Walang pamasahe, walang mga makain taga-PCSO. mga tao. Oo. Sus, Mario. Samantalang ninanakaw lang nila yung pondo dyan. Sipin mo. Ha? Tapos pamimigay doon sa mga taga-medyang Ganyan dyan Ano ba ang lalaki ng tinatanggap ng ibang taga-media dyan? Talaga? Sipin mo. Bukod dun sa advertisement, may retainer pa. Alam ko yan kahit nung panahon Ano yung retainer para hindi iba pa yun. para hindi i-booking yung anomalya? Walang yan Walang resibo. Walang resibo yun. Walang acknowledgement. Bibigyan ka nung yung tawagin retainer. Siyempre, alam mo naman ang chairman, halimbawa, may sariling pondo yan Intelligence fund. Yun, binibigay niya siguro. Ang dami dyan. Di ba nabulgar ng panahon ni FG? Ang daming binigyan ng mga advertisement, wala namang programa. Talaga? Hindi ang panahon ni, binulgar yan. Talaga. Kaya nagkahigpitan ko dyan sa paghingi ng advertisement, ang daming hihingin sa yung requirement. Pero, just the same, pag ikaw malakas yan, malaki retainer mo. Ayan, nung mga panahon yun, Sige, siguradong itinuloy yun nila Margie Wico. Oo. Dahil pati, di ba sabi nga ni Kapper, Hindi, Diaryo, ang PR niya, isang malaking, publisher. Sipin mo, PR lang nila yun. Magkano tinatanggap nun? Tatanggap ba ng 100,000 lang nun? Ako, Diyos ko, di wag na. Oo, bago ka ma-high blood ng husto, Ma'am Peter, magbabalik po ang Lapid Fire makaraan ng ilang saglit. Sa pagbabalik po natin, sabayan po tayong mapapakinggan sa DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido.
Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. 8 Trimedia Pro Incorporated. Ugaliing kumain ng gulay at prutas araw-araw, pampalakas ng resistensya at pampahaba ng buhay. Maligayang buwan ng nutrisyon mula sa 8 Trimedia Broadcasting Network. Samot-saring usapin at issue sa araw-araw nating pangkabuhayan ang ihahatid sa inyo sa programang Shalala with Friends. Kasama ang nag-iisang Shalala, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi urungan, katapat at karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Ang inyong katapat, Mayor Fred Lim, at inyong karancho, Miguel Hill. Katapat at karancho, samahan sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 11 hanggang alas 12 ng Umaga, Lunes hanggang Biyernes, katapat at karancho dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. mga rumaragasang detalye ng mga balita mula sa loob at labas ng bansa ang ihahatid sa inyo ni Melchor Balawas sa Balita sa Tanghali, Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 12 ng tanghali dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Noon, ngayon, at kailanman, ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika, noon at ngayon, mga awiting nagbigay kulay sa ating buhay noon at siyang patuloy na nagbibigay ng pag-asa hanggang sa ngayon. Musika, noon at ngayon, ihahatid nila The Soul Man, Lloyd Umali at Miss Saigon, Ima Castro, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat